recent social media post, SB19's Pablo opened up to fans by sharing a heartfelt video about his new journey into journaling. The singer and performer revealed that he recently started writing journals as a way to reflect on his thoughts, emotions, and experiences. Pablo explained that the practice of journaling helps him gain clarity amid his busy schedule and serves as a form of self-care. Another reason is that he often forgets things. What is up, gang? Andito na naman. What is up, gang? Andito na naman si Pablo and we're starting a journal. Mahaba to, bala ka dyan. To be honest, hindi ko talaga alam kung bakit ko to sinisimulan. Siguro palagi lang ako madami naiisip, medyo maingay. Pero pwede rin naman kasing makakalimutin lang talaga ako. Kasi lahat ng bagay nakakalimutan ko, yung choreography namin, yung dates, kung kumain na ba ako, kahit kakatapos ko lang kumain, even yung reason kung ba't ko to ginagawa ngayon, nakalimutan ko na agad. So, yun, madalas kapag may mga naiisip ako or may mga gusto kong sabihin pero hindi ko siya masabi, ginagawan ko ng kanta. Minsan naman, tormuts, tamang rides lang para makalimot or talagang maklear yung mind ko. Pero na-realize ko eventually, hindi naman lahat ng bagay pwede ko gawa ng kanta. At the same time, hindi naman araw-araw or oras-oras pwede akong magmotor. Lalo ngayon, tag-ulan, wala ka talaga magagawa. So, naisip ko, baka pwede ako bumalik sa journaling. Nung sinimulan ko gawin yung preface ng journal, wow, preface. Yung panimula ng journal, gusto ko talaga perfect. As in, perfect talaga. Perfect para siguro hindi ma-judge yung gawa ko. Or perfect para hindi ako yung ma-judge. Kasi sa totoo lang, minsan kahit hindi natin sabihin na wala tayong, alam mo, hindi nakaka-apekto yung mga bagay sa atin. Yung totoo, minsan kahit hindi natin intention, nakukumpara talaga natin yung gawa natin sa iba. Ang ending, ayun, nabubulilya sa lahat ng plano. Parang feeling mo hindi na worth yung ginagawa mo kasi mas maganda naman yung sa iba. When in fact, it's not for them, it's not for anyone else but you. So, ayun, sinimulan ko siya. After ko matapos yung first output, sabi ko, okay naman. Kaso nga lang, may naman. Ayoko ng may naman kasi ibig sabihin hindi yun okay. Tapos medyo cringe din ako doon sa ginawa ko kasi parang feeling ko hindi ako yun. Parang masyadong makulay. Tapos gusto ko talaga siya punitin. As in, gigil na gigil ako, gusto ko siyang punitin. Talagang kailangan ko ng matinding powers para lang mapigilan yung sarili ko na hindi punitin. So, instead na punitin yung papel, ginawa ko na lang, nag-next page na lang ako, tapos inulit ko. Tapos, after ko matapos yung pangalawang try ko, di pa rin ako satisfied lang. Sabi nila, pag pangatlo daw, baka swertehin. Eh, di tinapos ko na yung third output. Wala talaga. Parang lagi ako may nakikitang mali sa lahat ng ginagawa ko. Na-realize ko, baka ito nga yung point. Maybe yung pag-journal, hindi siya about making something perfect. Baka nandyan lang siya para mailabas mo lang at mag-exist lahat ng mga tunay mong nararamdaman or tunay mong naiisip. So, maybe, through journaling, makikita ko ulit yung sarili ko. Ako talaga naniniwala ako na lahat ng tao may kanya-kanyang greatness. Minsan lang talaga nakakalimot tayo. And as an artist, isa talaga sa mga goals ko yung maging reminder na lahat tayo, we are destined for something great. Na kahit sobrang danggulo ng mundo, there is something great inside of everyone na naghihintay lang maalala ulit. Pero siguro before ako maging reminder para sa lahat, kailangan ko muna unahin paalalahanan yung sarili ko. Nandito si Pablo, sinusubukan ni Pablo, magaling si Pablo. So, I think hindi talaga to journal eh. This is just me learning how to remember myself.